Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Sulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagpanguna na balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kakaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Ininabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasikata sa inyong aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulit balitaan. Direksyon sa inyong palabatian. Yang ligaw. Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Sa buong adlaw sa Webes, Pebrero 5, 2026. Ako ang inyong tagbalita, Janelle Baclay. Nagkaroon sa aton mga Pangulong Dinalan. Pila ka lugar sa Western Visayas ginpaydalom sa signal number 1 bangod sa bagyong Basyang. Iloilo City Government nagpatuman sa suspensyon sa klase sa kinder kag preschool bilang pagpanganda sa tropical cyclone Basyang. Face-to-face classes sa Bacolod City ginsuspendiwan. RDRRMC Region 6 naka-alerto na sa pagsulod sa Congresswoman Baronda mag-comply sa memorandum sa DILG nga gugma heart sign nakakas sa iya opisina. Asobra na 300 ka pamilya sa Iloilo City nagbaton sa Certificate of Lot Award halin sa gobyerno. Camping operation ginpatigayon sa distrito sa Molo pila ka salakyan ginclamp sang ICTTMO. AI hatagan prioridad sa idalom sa DOST 6 2026 direction. Moderate to heavy traffic mabatyagan sa area malapit sa ginakayo nga buhang flyover. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:04 sa aga kagkaroon sa detalye sa aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lagid ang mga lugar sa Western Visayas kag Negros Occidental sa mga ginpaidalom sa tropical cyclone wind sa signal number 1 sandig sa 5 AM bulletin sa Pag-asa Pebrero 5. Suno sa Weather Bureau signal number 1 sa bilog nga Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz kag southern portion sang Aklan, partikular ang Altabas, Batan, Balete, Libakaw kag Madalaga. Kag ang central southern portions naman sang Antique, partikular ang Valderrama, San Remigio, Sibalom, Hamtic, Tobias Formir, Aninii, Colasi, Tibiao, Barbasa, Lawaan, Banwa sang Bugasong, San Jose, Pilison kag Banwa sang Patnungon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Wala sang klase sa kinder kag preschool sa siyudad sang Iloilo subong adlaw Pebrero 5. Inisanto sa Department of Education Order number 220 sa 2024 nga nagapatuman sang protocols sang suspensyon sang klase sa tion sang bagyo. Sabay naman sang Bacolod City, suspendido naman na face-to-face classes sa mga bulutuan sa siyudad sang Bacolod base sa rekomendasyon sang City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO kung sa Department of Education's Division of Bacolod City bangod sa yellow heavy rainfall warning na mahimo maeksperiensyahan tungod sa pasulod nga tropical depression Basyang. Kasunod sinigin panagdanan sa Bacolod City Government pagi kay Mayor Greg Gasataya ang tanan ng eskulahan na mag-shift na lang sa modular distance learning o kung magatag sa mga performance task and projects agad masiguro nga malapot gihapon sa mga estudyante ang ilang learning competencies. Sa piyakabahin ginpasaka na sa red alert status
ang Bacolod Emergency Operations Center kung masiguro ang mas maibid na pagbantay kag madasig na pagresponde sa nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon sa virtual pre-disaster risk reduction assessment ang Regional Disaster Risk Reduction Management Council bilang pagpanganda sa mga epekto sa bagyong Basyang. Ang sinapol ginpangunahan ni Office of the Civil Defense 6 Operations Section Chief Attorney Melissa Banyas. Ang tagsakaensya nagatag sa updates kang nagpabutyag sa kahandaan sa bagyo. Base sa predictive analysis ng humanitarian response, masobra 500 kapamilya sa reyon ang posibleng mapektuhan sa bagyo. Gin pa siguro sa DSWD Western Visayas ay bastante nga resources ang ahensya para sa disaster response kag augmentation. Kung kinahanglan sa diin naglabot sa 143.5 million pesos kalakip diri ang 3 milyon ka pesos nga standby funds, 152,635 ka family food packs, 23,419 ka ready to eat food, kag masobra 32 milyones pesos nga valor sa non-food items nga nakaplastar sa mga strategic preposition sites. Radyo Pilipinas News. Naka-alerto man ang Office of the Civil Defense Region 6 sa posibleng epekto sa bagyo Basyang sa Western Visayas. Kay OCD spokesperson Tina Ilustre Mayor, naplastar na sa ahensyang ilang mga non-food items kag nakapreposisyon na ang DSWD sa ilang family food pack sa mga strategic area sa Western Visayas sa buligan ang mga residente nga posibleng mapektuhan sa bagyo. Sa advisory sang pag-asa, ang bagyo magadala sa moderate to heavy rains. Gani ginapaligmat gid ang mga pumuluyo ngayara sa high-risk areas nga magpatigayon sa preemptive evacuation kung kinahanglan kag prioridad sang ahensya amo ang safety sang tanan. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa balita, sugod sa Pebrero 4, ginpasakaman sa Blue Alert ang alert status sa Antique Provincial Disaster Reduction Management Council Emergency Operations Center. Iniasandig sa pagwa nga memorandum sa konseho bangod sang Bagyo Basyang. Kadungan sini ginapangabay ang tanan nga kamanuhanan kag barangay sa probinsya nga magpatuman sang pareho nga alert status agud masiguro ang padayon nga monitoring, koordinasyon kag kahandaan sa nagapailapit nga weather disturbance. Kinainyo man sang DRRM office sa Antique nga magpatuman sang preemptive evacuation kung kinahanglan. Radyo Pilipinas News. Negros Occidental PDRRMC ginpawala naman sa red alert status bilang pagpanghanda sa bagyong Basyang. Radyo Pilipinas Report. Sa balita, Aging Bunyarbas. Sang hapon, sang Pebrero 4, nagka-red alert status na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kung PDRMC kag Emergency Operations Center o kung EOC sang Negros Occidental. Ini bilang pagpanghanda sa posibleng nga mangin epekto sang Tropical Cyclone Basyang na ginapananaw magaagi sa probinsya. Kadungad sini ang pag-activate sang nagkalilaing response cluster sa probinsya. Liwat naman nga nagpahanumdum ang PDRMC sa tanan ng mga negrenso na padayon nga maghalong mangin alerto kag mag-ugyon sa mga pagpanghanda sang gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagpasalig si Iloilo City Law District Representative Julian Jamjam Baronda nga magasinodili sa bagong memorandum circular sang DILG. May kaangkaran sa pagpatuman sa anti-EPAL policy sa mga government projects. So nasa opisyal, nagsulat na siya sa Department of Public Works and Highways agad na isa-isa kag ma-check ang iya mga proyekto. Hintayan niya nga wala man sang mga laragway niya. Ang iya mga proyekto magluwas lang sa lima ka mga naka-monitor na may gugma heart sign. Pasalig sa mga opisyal na mag-comply sila sa Department of Interior and Local Government Memorandum Circular 2026-006 nga pangkakson na nasambit ng mga signages sa buong simana. Dugang niya suportado niya ang bagong memorandum circular sang ehensya bago nagapati siya na mga proyekto para sa pumuluyo pag wala dapat sang marker sang politiko. Importante man suno sa iya nga may transparency kag good governance ang mga opisyal sang gobyerno. Radyo Pilipinas News. Kasobra 3 kagatos ka pamilya sa Iloilo City nagbaton sa Certificate of Lot Award halin sa gobyerno. Radyo Pilipinas Sa balita ni Emero Santiagudo.
Naglabot sa 367 ka benepisyaryo halin sa Iloilo City ang nakabaton sa ilang kaugalingon nga Certificate of Lot Award o konsela sa ibalang sa Enhanced Community Mortgage Program sa gobyerno sa ginpatigayan nga awarding ceremony sa People's Center sa Barangay San Isidro Hara sa Miyerkules. Ang pagpangagtag sa sala ginpangunahan ng Department of Human Settlements and Urban Development o Conducive Secretary Jose Ramon Alunin. Yusek Eduardo Robles Jr., Social Housing Finance Corporation President and Chief Executive Officer Federico Laksa, kag Iloilo City Law District Representative Junior Jan Baranda. Ang sela nagasakop sa 20,240 square meters na lupa nga nahantang sa Barangay Dumon Simon Durao. Ang mga benepisyaryo halin sa Rizal Village Homeowners Association Incorporated. Sino kay April Rose Gunalian, Presidente sa Rizal Village Homeowners Association Incorporated, ang sela nagaserba ng seguridad para sa inyong kagalingan nga pagmalay. Ako naman ang bulig sa programa para mabuhina ng 22,000 na housing backlog sa syudad, sunod kay Congresswoman Baranda. Magluwas sa awarding sa sela kag checker, nakabatan ng sa housing kit materials ang may 250 na biktima sa sunog sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, ang Marison Seguridad Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Camping operation ginpatigayon sa distrito sa Molo, pila ka mga salakyan ang gincamp sa ICTTMO. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita, patigayon sa camping operation ang Iloilo City Traffic Transportation Management Office kanayon sa padayon nga clearing operation sa mayor ng mga dalamon sa syudad sa Iloilo. Isa sa ginpagulungan sa enforcement and clearing team sa ICTTMO ang area sa Doctors Avenue sa Molo, Iloilo City. Madami ang mga salakyan ang natikitan matapos makitaan nga naga-illegal park. Ang mga nadakpan na nagpapatubang naman sa ginapatunan ng Regulation Ordinance 2014-191. Kadayon ang paglibot sa clamping team sa ICTTMO sa ibang pang mga areas kada adlaw na naging paandaman ng mga motorista nga likawan ang pag-on-road kag illegal parking labi na sa edad sa mga balan. Para sa Bagong Pilipinas, Junard Maclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Artificial Intelligence o kung AI hatagan prioridad sa idalom sa DOST 6-2026 direction suno kay DOST Regional Director Hilongga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni Hope Turichante. Hatagan prioridad sa Department of Science and Technology Western Visayas ang artificial intelligence bilang dako nga bahin sa ilang nga plano sa 2026. Suno kay Engineer Rowan Hilongga sa programa Tukib katuyuan sa Regional Office nga gamiton ang AI bilang positibo nga pamaagi para mapauswag pa ang ekonomiya sa Reyon 6. Sa pamatuod, suno kay Hilongga natapos na sa Regional Office ang pagpasad sa AI Development Action Plan sa 2025. Pag sini naman nga 2026, ang matamato na ipatuman ang nagkalain-laing nga components sang plano. Kaangay sang governance and ethics sa diin ang kopya sang guidelines ang ipanagtag naman sa nagkalain-laing nga sektor na nagagamit sang AI. Ginpakigbahin sang Regional Director na sa karon, ginaasikaso na sang DOST ang pag-secure sa mga posible dugang nga pondo para sa mga panalawsal sa artificial intelligence agud makapatubas ang dugang nga mga AR products. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. May pagpugok sa trapiko nga mabatyagan sa mahin sa gina-repair na porsyon sa buhang flyover sa distrito sa Haro. Kasunod sa pagpatuman sa full road closure sa area, pabatyagan ang moderate to heavy traffic sa idalom sang flyover. Makitaan sa litrato sang ICTTMO nga naglaba ang pila sa mga salakyan sa idalom sa ginakayo nga porsyon sa buhang flyover. Lakip sa mga apektado sa traffic amo ang area sa mga dalan padulong sa Barangay Balabaguharo, MVH Nova area. Nagsugod na ang pagkayo sa porsyon sa flyover kag ini hindi pwede na nga maagyan tugtog sa bulan sang Marso. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mismo sa Iloilo City Mayor sa Trenya sa nagpakakasaya laragway sa opisina sa Katipan Center bilang pagsunod sa DILG Memorandum Circular 2026-006
Suno kay Joy Fantinaga Gorsal, tagpamaba sang alkalde, natarana man nga magpapanaog sang memo si Mayor Raisa Trenia sa tanan nga opisina nga magkapatuman sang proyekto kang programa sa syudad nga ginapunduhan sang gobyerno gubag sunod sa DILG memorandum. Ginapasiguro man sa alkalde nga ang tanan nga opisyal sang syudad magatuman sang memorandum. Sa idalom sang DILG Memorandum Circular 2026-006, hugot ang ginapatuman ng anti-EPAL policy kung sabihin wala ginatugutan ng mga laragway, political slogans, colors, kag pangalan sang politiko sa tanan nga government infrastructures kag programs. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Negatibo sa paggamit sa iligal nga droga ang 110 ka mga hepe sa Western Visayas. Ginananunsyo sa Police Regional Office 6 matapos magbuo ang resulta sa mandatory drug test. Katuyuan sa drug test, mapasiguro nga may moral ascendancy ang kapulisan sa pagpatuman sa ila katungdanan labi na sa kampanya kontra iligal na droga. Suno kay Police Regional Office 6 Director Josefino Ligan, ang negative results na napakita lang sang profesionalismo kag disiplina sang mga hepe. Ang mandatory drug testing, hindi lang compliance, kundi isa ka paagi agad mapataas pa ang pagsalig sang pumuluyo sa mga kapulisan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagtungkol bilang bagong commander sa 12th Infantry Battalion Philippine Army si Lieutenant Colonel Richard Caliva. Sa giniwan nga change of command ceremony, gitalosan ni Caliva si Lieutenant Colonel Visel Jan Garsuta na nagalagad sa duha ka tuig. Ginpanginbulahan ni 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson si Garsuta sa iya pagpamuno sa 12 IB sa diin pandamo nga matag-as ka opisyal sa Central Front Committee Grihir Paday ang na-neutralize. Kay Lieutenant Colonel Caliva, nakahanda ang gobyerno sa pagbulig kag pagbaton sa mga rebelde nga luyag magsungka. Apang para naman sa mga magapakatiga, ginpandaman naman ni Major General Samson ng mga rebelde nga hindi sila magduwa-duwa sa paglaga sa ila. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gintagaan pagkilala ni outgoing 12 Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Visel Jan Garsuta ang tanan nga stakeholders na nagatag suporta sa dako nga bulig sa kampanya kontra insurhensya. Suno kay Garsuta ang kadalagan sa isa ka unit bunga sa pagbinuligay kag suporta sang pumuluyo. Isa sa palalupangdo ng accomplishment sa amo nga pagdismantle sa Central Front Committee ng Region Panay kag inibunga sang masangkad nga internal security operations kag pagsalig sang komunidad. Sa pagpukan sa mga rebelde nga grupo, natapna man ang ginaplano nila nga gubuon ng kalinong kag kataway sa isla sang Panay. Magluwas sa tanan nga stakeholders, ginpasalamatan man ni Garsuta mga soldado sa 12 IB sa ilang nangin sakripisyo kag dedikasyon sa katungdanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, nagtungko bilang anchorman si Iloilo Science and Technology University President Dr. Gabriel Salistre Jr. sa programa Hello, is that you? Sa segment na Real Talk, kaupod si Public Information Communications Office Head Dr. Heinz Gumakil sang Miyerkules, Pebrero 4. Una ining kahiginan, naging pangunahan ni Dr. Salistre ang nainambitan ng segment matapos nga nag-umpisa ang ilang programa sa Radyo Pilipinas, Iloilo, sa tong Enero 13. Nanging masadya kag informatibo ang programa kung sa diin mayara sila sang duha ka mga guest, naging interview via Zoom, masanday Engineer Adrian Piliano, Pico Coordinator College of Engineering and Architecture, sang ISATU Armel Hinova, Pukon Amiel Hinova, Senior Communications Analyst sang Social Security System. Ang Hello ISATU Real Talk, makita via live stream sa Facebook page ng Radyo Pilipinas Iloilo kag ISAT University Public Information Office. Babatian man ini live sa AM band sang Radyo Pilipinas Iloilo. Halin alas 3 sa hapon tungtong alas 4. Ang Hello ISATU nga programa, may apat ka segment, ang Ladies First kada Martes, Real Talk kada Miyerkules, Study Break sa Webes, kag Level Up sa Biyernes. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Liwat nga nagpatigayon sa glamping operation ng ICT TMO sa distrito San Molo. Isa sa ginpadulungan sa Enforcement and Clearing Team ang area sang Doctors Avenue sa Molo, Iloilo City. Madamo sa lakyan na natikitan matapos makitaan nga naga-illegal park. Ang mga nadakpan na nagapangatubang sa ginapatuman na Regulation Ordinance 2014-191. Para yun ang paglibot sang clamping team, sang ICT TMO sa ibang pang areas, kada adlaw, gani ginapaandaman ng mga motorista, ngalikawan ang mag-on-road kag illegal parking. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Negros Occidental PSWDO nagpalabot sang bulig sa mga ginbahaan sa Sagay City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni JP Herbas. Bot sang bulig ang Negros Occidental Provincial Government sa mga pamilya sa Sagay City nga apektado sa pagbaha sa nagligad nga weekend. Ini ang ginpatigayon sa Provincial Social Welfare and Development Office sa handong nga maalalayan ang mga biktima sa ilang madasig nga pagbangon. Ang bulig ginakipan sa 600 ka family food packs, 120 ka kitchen kits, kag 120 ka sleeping kits. Sandig sa datos sa Sagay City Government, nagdangat sa 340 ka pamilya o kung 1,261 ka tawo gikan sa 4 ka barangay sa syudad ang naapektuhan sa baha dala sa malawig na pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga kaso sa animal bite sa probinsya sa Iloilo naglabot sa masobra 70,000. Radyo Pilipinas. Radyo Sa balita ni Marian Reyes Ereñeta. Nakadalhon ng Iloilo Provincial Health Office sa PHO sa kapin 70,000 nga animal bite victim sa probinsya sa tuig 2025. Sa sa rabies and bite victim reports ng Iloilo PHO, naglabot sa 69,562 ang nakagat sa ido, kuring sa ibang pang kasapatan sa pinanikdan nga tuig. Sa nasambit ng numero, masobra sa 23,000 ang nakagat sa ido, masobra sa 35,000 sa kuring, kag 139 sa ibang pang sapat. Dinawakan man isa nga napatay dahil sa rabies sa banwa sang Alimudyan. Samtang gimpayo ni Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinyon nga sa probinsya sang Iloilo mayara sa 38 ka public animal bite treatment centers kag may 20 ka certified private animal bite treatment centers. Bangon nga madamo ang gikagat sa ido kag kuring kag limitado lang ang supply sa bakuna sa probinsya, nagpanagyan si Dr. Quinyon ilabi na sa mga mahimutnan nga pabakunahan sa anti-rabies ang mga ini kag hindi pagbabayaan nga maglagaw sa guwa sa balay agad nga hindi nakapangagat. Para sa Bagong Pilipinas, Mendrey Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Director Raso sang DSWD nagsumpa na bilang Regional Director sang NIR. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Pagpanumpa na bilang Regional Director sa Bagong Bintukod na Department of Social Welfare and Development Negros Island Region, ang anay Regional Director sa Field Office 6 na si Arwin Razo. Isa si Arwin Razo sa mga nagpanumpa ng mga opisya sa DSWD Field Offices kay Secretary Rex Gatchagan Siningkaron lang. Pulis ang tinalikdan na tuwing sa investigate bilang caretaker sa DSWD NIR si Raso matapos ibintukod ang NIR pag-impirmahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act No. 12000 o kung ang Negros Island Region Act o ang NIR Act. Sakop sa NIR ang mga probinsya sa Negros Occidental, Negros Oriental kay Siquijor, lakit nga ang syudad sa Bacolod. Madumduman na magluwas ni Arvin Razo, nagpanumpa sa DSWD Field Office 6 Director Silito Estender bilang full-fledged Regional Director, Assistant Regional Director for Administration Alip Albert Baybanga sa DSWD Field Office 3, kag Assistant Regional Director Jelia Saison sa DSWD FO7. Para sa Bagong Pilipinas, Mendrey Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Vulkan Kanlaon, padayon ang pagbuga sang abo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Duwa ka volcanic earthquake ang nabalhag sa FIVOC sa Bulkang Kanlaon sa makaligad nga 24 oras sandig sa buletin nga ginpagwa sini nga Pebrero 4. Samtang ang sulfur dioxide flux naman yara sa 2,049 tons sa Pebrero 3. Nagapabilik sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga negosyante sa Bacolod City, ginaagdas ang alkalde na mag-report kontra korupsyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Inagda ni Bacolod City Mayor Greg Sataya ang mga lokal na negosyante na mag-report sa korupsyon. Ini kasunod sa mga aligasyon nga duha ka empleyado sa Bacolod City Treasurer's Office ang may kahilabdanan sa liga nga pagkolekta sa buwis kag pag-issue sang unofficial receipts. Sa isa ka sinapol kaupod ang mga negosyante, ginhatagan sang igtalupangod ni Mayor Sataya ang kinahanglanon sang transparency kag ginagda ang mga ini
nga magpalapit kag isugid ang bisan ano nga problema sa ilang mga transaksyon sa city government. Ginkonfirma man sa alkalde nga may nagapadayon nga investigasyon ang City Legal Office kag ang nagakaigo nga desisyon lauman sa tion nga matipon ang bastante nga ebidensya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:26 sa atin. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagilabatihan ang mga detalye sa balita at sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News sa mga adlaw sa Huwebes, Febrero 5 kita tuig 2026. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, i-share, follow kag like lang sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Salamat gid sa mga nag-upload sa aton siniyang pagpangalagad diri sa Radyo Pilipinas News. Sa tanang nga nag-upload sa aton FB Live. Good morning kay Sir Roy. Si Ma'am Melinda Hotahero kag sa tanan naton nga mga nag-upload sa aton sininga programa. Ako na ginamang inyo alagad ang inyong tagbalita, Ginel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. So, ang dami pong challenge, hindi pa namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sa sir. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.